Papaya! Si Sir Carlos Oñate ng TUCP. Sir Carlos, magandang gabi po. Tony and Casey po ito. Magandang gabi po, Sir Tony, Ma'am Casey, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. At sana po, happy sana yung ating Labor Day kung natugunan lang ng ating Pangulo yung aming panawagan na i-certify as urgent yung wage hike at magkaroon po kami ng meeting after 3 years na wala. Naglabas naman siya ng statement Hindi lang tungkol sa... Ano sabi niya? Yung kay Gwen Garcia. Okay, sige. Iba naman. Anyway, Sir Carlos, kayo ho ba ay isa sa mga grupo na lumahok para magmarcha papunta Mendiola? Kaisa po yung TUCP po doon. Ang tawag po namin sa aming grupo kasama yung iba't ibang labor groups. Kasama po namin KMU, PMP, no? Nagkaisa. Kami po ay tinawag namin National Wage Coalition. Ito po ay mula pa noong 2023 nung sinulong po namin yung legislated wage hike. Kaya din po, hindi lamang sa Metro Manila to, kundi yung iba rin namin mga federations, associated labor unions, halo TUCP, meron ding nagkaroon ng malawakang protesta sa Cebu, Davao City at Cagayan de Oro para yung 200 dagdag sahod ay maisabatas na. So 200 pa lang naman ang hinihiling nyo, no? Di ba? Oo. Kaya po doon yung panawagan kasi yan na lamang po yung nakabinbin na bill sa House of Representatives po. Ang Senado ay nakapagpasa ng 100 pesos last year na minimum wage increase. Ang House nakapagpasa, kaya lang second reading pa lang yung 200 pesos. Kaya may natitira na lamang kaming 6 session days pagbalik po ng Kongreso sa June para i-third and final reading at magkaroon po ng BICAM. Ito na nga, napag-usapan natin to dati, hindi ba, Carlos? Nung huli tayong nag-usap, yung inaasahan nyo, di ba, yung certification, certify as urgent. Dahil nung mga panahon na yon, excuse me, talagang naniniwala pa rin naman kayo na pakikinggan kayo ng Pangulo. Ito na nga, Mayo Auno, dumating na, hindi nangyari. Anong ibig sabihin nito sa inyo? Anong basa nyo doon? Kami po ay talagang nadidismaya kasi yung demand nga ng labor movement, yung isa batas, yung dagdag 200. Kaya yung naging sagot ng Pangulo na pag-aaralan ng Regional Wage Board ay hindi po yun yung tama po na hinihingi naming sagot kasi nasa Kongreso na po ngayon yung bola. Hindi na po kasi, wala na kasi kaming bilib at tiwala dun po sa Regional Wage Board system. Narinig din kasi natin yan mula sa Pangulo nung last Labor Day na nagbigay siya ng marching orders, itaas yung sweldo sa bawat reyon. Pero ang inangat lamang po ay 20, no? Mataas na yung 50 pesos. At yun nga, sa aming pag-aaral, halos lahat ng minimum wage sa bawat rehiyon ay mas mababa pa dun sa government set poverty threshold. Kaya meron tayong higit 5 milyong minimum wage earner na sila po ay mahirap dahil napakaliit po ng kanilang minimum wage. Oo. Ang tawag dito, meron rin ba kayong at least yung parang tripartite summit na pinag-uusapan nyo rin with the representatives of the employers groups kung doable ba itong legislated wage hike or talagang mataas ang opposition from the employers groups na wag ipasa ito sa Kongreso? Yung atin pong mga employers, lalo yung mga naglalakihan, talagang totally kontra po sila. In fact, doon po sa Regional Wage Board na meron pong tripartite yan, kami ay nagdi-discuss doon ng regional minimum wage increase kahit gaano po kaliit. No? Lagi nilang sinasabi, hindi yan napapanahon, baka kami ay magsara. Dumaan po sa Kongreso ng 2 hearing, 2 taon ng deliberation. Sa Senado, mas mabilis na kailang hearings lang. Sa House of Representatives, mas exhaustive. Kung saan every hearing, nagpapakita kami ng datos, kagaya no sa Ibon Foundation, na ang cost ng 200 peso wage hike ay naglalaro lamang sa 9 to 15% ng kanilang profit mula maliit hanggang malaki. Pero yung atin pong mga kaibigan sa employers, wala pong maipakita na datos kung ano po yung magiging impact at kung ano po yung nagpapatunay na sila po ay magbawas na empleyado o magsasara. Kaya kami po, naniniwala kami na yan po ay mga panakot lamang at mga palusot lamang dahil ayaw po nila itong maisabatas yung legislated wage increase. Kailan kaya, Carlos tsaka partner, maiintindihan na kapag ang manggagawa ay sinweldohan ng maayos, yung productivity niya ay mag-i-increase.
Yung iba kasi pag nagtrabaho ka na matiwasay na wala ka nang iisipin pa na naku, kailangan ko pa ng isa pang trabaho para may pangtustus ako sa aking mga pangangailangan, sa mga pangangailangan ng mga kapamilya ko. Parang parati na lang, Carlos, may rason, hindi ba? Para hindi ibigay kung ano ang nararapat. Tama po kayo doon, no? Kaya meron tayong higit 7 million na underemployed. Hindi sapat yung kanilang kinikita. Madalas din, mabilis yung turnover kasi talagang walang tinataas yung kanilang sweldo. Not to mention, naiilan na lang yung may union at may CBA. Sinasabi nga namin sa ating mga employers na bukod sa pagpapataas ng productivity, yung dagdag na 200 pesos naman ay ipambibili rin ng ating mga manggagawa. Doon din sa mga negosyante, nagpa-pump prime siya ng consumer demand. At paulit-ulit din namin sinasabi, hindi to usapin whether afford nila, but whether they are willing na i-share yung small portion of their profit dun sa kanilang mga manggagawa na lagi naman nilang sinasabi na yun yung kanilang number one asset. So sinasabi namin, mag-invest po kayo sa inyong manggagawa. Ito pong 200 peso legislated wage increase, malayo po yung mararating at lahat po panalo dito. Tsaka feeling ko lang, Sir Carlos, saka partner, no? Dahil sa ang sweldo nga dito sa bansa ay hindi sapat, no, para po sa mga basic na rin na pangangailangan, no, ng ating mga manggagawa at kanilang pamilya, mas dumarami pa yung mga pinipili na maghanap ng trabaho abroad. Kaya kapag mayroon mga alok na trabaho abroad, sinusunggaban na nila yon dahil feeling nila, yun na yun. Talagang mas malaki ang maibabalik nila sa pamilya nila dito sa Pilipinas. Di ba, Sir Carlos? Totoo po yan. No? Nakita natin sa halos lahat ng sektor yan. Yung ang nagdadrive ng migrant labor ay yung talagang poverty wage dito po sa ating bansa. No? Yung tinatawag namin siyang poverty level wages sapagkat merong poverty line. Sinet ang pamahalaan, yung minimum wage mas mababa pa doon. No? Meron din kaming pag-aaral, sinasite, no? Galing sa Ateneo. Sabi niya, ang kailangan ng pamilyang may 5 miyembro para makakain ng masustansya 3 beses sa isang araw ay 700 pesos. Kaya lang, ang minimum wage po dito sa atin, yung Bangsamoro, Mindanao, 361 pesos lang po. Pinakamataas na yung National Capital Region na 645. Hindi pa natin pinag-usapan yung mas mataas, pero yan yung karapatan na living wage. Yeah, And yet, ito pinag-uusapan namin ni partner kanina, Carlos, ha? And yet, panahon ng kampanya, panahon ng eleksyon, pero pinag-uusapan ba ito nung mga gustong tumakbo at mahalal na leader ng bayan? Hindi ito. Baka ay pinapangako lang, partner. But sana nga nagkakaroon ng debate, sana nagkakaroon ng iba yung pag-uusap tungkol dito. Pero hindi yan ang pinag-uusapan, Carlos. Hindi ba? Yung bangayan ng mga malalaking politikong pinag-uusapan. Kaya nga, isa rin po sa mga panawagan na dala namin kanina, dami namin placard, na ang kailangan ng taong bayan, yung dagdag 200, hindi yung walang katapusang bangayan at awayan pampolitika, no? Kasi parang mga malalaking elepante ito, nagdeduelo, yung damo po yung usually na nasa-sacrifice. Tayo pong mga manggagawa. At kami naman naggagalak din, although county pa lang sila na nagsasalita patungkol dito sa pagpapatas ng sweldo, sinasabi rin namin na hindi sapat yung sabihin lang nila na itaas natin yung sweldo pag sila ay nanalo. O kaya pag pantay-pantay natin, kami, nangihingi na kami ngayon ng malinaw nilang konkretong stand. Kayo ba ay para sa 200 peso wage hike bill? O hindi? Kasi ito yung makikita namin as early as now na track record na gagawin nyo lalo pag nanalo na po sila bilang mga senatoriables. Para meron tayong masisingil. Anong sagot? Anong sagot sa inyo? Ay, kung meron pong 60 plus na tumatakbong senatoriable, no? Mga mababa pa po sa 10 yung nagsabi na mga senatoriables natin na sila ay susuporta. At yan po, no, lagi namin sinasabi, kung ano man po ang mangyari, talagang maniningil ang manggagawang Pilipino. At dahil po ito ay 200 pesos legislated wage increase, kailangan na lang ng third and final reading approval every week, no? Papunta po dun sa June 2 na pagbabalik ng Kongreso, isusustain po namin itong pressure at mga pagkilos para tuluyan pong maging batas ito. Okay. Sir Carlos, maraming salamat ha. And kahit hindi po tayo nakakaramdaman nito, Happy Labor Day. Pagsaludo sa manggagawang Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Sana mas masaya yung mga susunod po nating
Labor Day. Sige po, asahan na po natin. Thank you so much. Si Sir Carlos Oñate po yan, tagapagsalita po ng Trade Union Congress of the Philippines. Alright. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.